shalom mga kaibigan, mga viewers, it's me, Rodel's TV. Sir TV. Okay, andito na po kami, dadako na kami sa aming pangalawang content. Dito pa rin po kami sa Pasig River Esplanade. Ito po yung aming content na pangalawa sa ngayon. Bakit po yung lahat ng nangyayari ngayon na hindi maganda dito sa administrasyong ito po, okay, dito po kay PBBM ay kadalasan ikinukunik lalong-lalo na po yung kanyang tagapagsalita, yung press niya, si Claire Castro. Ikinukunik po lagi sa mga Duterte. Bakit po kaya? Okay bro, pasok mo na. Pagputihin nyo po mga pag-iimbestiga. Lahat po, kung talagang imbestiga, parehas. Kung sino naman magkasala dyan, magdelikadesa naman po kayo. Pag-resign kayo. Kung talagang para sa taong ginagawa nyo, ba't hindi kayo nag-resign kung talagang na-improve kayo dyan? Tupok ito lang, sir. Pagkakita rin po ako mga channel. Okay, diretso na po tayo sa video. As usual po mga kaibigan, mga viewers, dito po sa aming content ay very important po ito. Kaya abangan nyo po ito, pakinggan nyo po ito at i-analyze po ninyo kung ano yung mga opinion ng ika nga ng taong bayan. So ito po yung sitwasyon dito, pinapakita namin, pero ito nagkukumpulan ng mga taong ito. Dito kami magsisimula ng interview. Ito na, ito. So 1564, ayan po, for Dila Expedition Maritime Mexico Pilipinas. Okay, ito na po, naglalakad. Bro, ready ka na ba? Yes, bro. Okay, diretso na tayo, halika na. Okay, ito na. Ito na po mga kaibigan, mga viewers. Hindi, yung nasa baba, Okay lang bang ma-interview kayo? Saglit lang. Mawalang galang na. Okay lang? Simple lang yung tanong namin. Okay. Okay. Oo. Kasalukuyan nangyayari dito sa atin. Okay lang, ma'am. Ito may shootan na lang po. Mga taxpayer kayo, okay lang yan. Okay lang, ma'am. Upo kami, tapos nakatayo kayo. Okay. Okay lang ito. Okay lang, ma'am. Okay na muna po para legal tayo. Okay lang. Ikaw, join ka, ma'am. Patron po, nasa sila, nasa Pasig River, Pasig River Esplanade, nasa ilalim po kami ng Intramuros, Binondo Bridge. Sila magkasintahan, masasaya sila. Ito ma'am, ako si Rodel's TV at Sir TV naman po. okay, welcome sa aming mga YouTube channel. Ito na yung tanong namin. Yung mga nangyayari dito sa atin, kagaya ng flood control ghost project, so sandamakmak yan, di ba? Sandamakmak yan. Bakit yung marami pang mga pangit na hindi na nangyayari dito sa atin? Ito yung pinakatanong namin, ito yung kasi yung content namin. Bakit yung mga hindi magagandang nangyayari sa ngayon, kagaya nga niyang flood control project, bakit laging ikinukonek ng gobyerno ngayon sa mga Duterte? Ano yung opinion mo, ma'am? Ma'am, ano yung ano mo? Ang ganda ng mata mo. Dapat makasagot ka ng maayos. Ito mag-boyfriend ba ito? Mag-comment ito, maganda ito mag-comment. Yung ano yung opinion nyo? Opinion po sa mga tao. Ano? Parang magkalaban sila sa politika. Pero sa tingin mo, kung hindi sila magkalaban sa politika, hindi sa kanila ibubunton yung sisi? Hindi po. Depende po kasi sa kanila ngayon yun eh. Katulad po ngayon, diba, nabanggit nyo nga po sa flood control. Oo. Sinisisi po ngayon kala Duterte po. Pero parang hindi naman po ata patas yung kasi sila na po yung nakaupo ngayon eh. Oo. So parang nangyayari po kasi ngayon, kaming mga nasa teenage year po namin, parang kami po yung mas mulat po ngayon sa realidad po eh. Correct. Kasi yung talagang pinaka-issue dito, yung malawakang korupsyon, nag-number 1 tayo eh. Yes po. Di ba? Tulad niya po sa akin, sabi sa nangyari yan ngayong panahon, pero ikinokonek nila sa mga Duterte. Bakit? Pero po, amin parang hindi sa kanila yung sisi po. Ganun. Kasi sa kanila sinisisi. Bukas na yung isipan ng mga taong bayan eh. Ayun nga po, so tulad nga po nung sabi ko, parang sa iba nila sinisisi. Kumbaga po kasi alam nilang kasalanan nila, pero hindi po nila inaamin kasi alam nila may isisisi po sila. Kumbaga sinisisi nila kay Duterte po kasi ayun yung mga dating nakaupo. Ngayon po sila po yung nakaupo eh. Dapat kanino po ba dapat isisisi yun? Sa kanila po dapat. Okay bro. Ito tanong ko naman sir, itong malapit yung tanong bro, alam niyo sir sa atin, talagang talamak na yung mga korupsyon, napanood niyo po yung Nepal, yung Indonesia? Yes, sa tingin niyo po, magkagaya kaya tayo dyan, someday, na talagang nagwala na mga taong bayan, talagang sinulog na yung mga bahay nila, lahat na
hinagis nila sa tapa yung namumuno nila. Para sa akin po kasi siguro, hindi na, oo po kasi sa ibang bansa po siguro maaari pwede ganun. Pero dito, tingin mo? Atin po siguro baka may possibility rin po na mangyari. Kasi merong big rally sa 21. Yes nga po. Aware kayo doon? Aware po kami doon. Attend kayo doon? Hindi po. Hindi sigurado. May classes. May klase kayo. Hindi, Sunday yun eh. So, ayun, nasa ano po sa Japan. So yung mga nangyayari sa ibang bansa na pag-arali talagang malulupit din. Pero sumunod pa yung mga ano. Tingin mo, hindi naman sa atin nangyayari yan. Sa tingin mo, hindi mangyayari? Baka mangyari po. Baka mangyari. Kaya mga politician, ano, ayusin niyo po kasi para kayo hindi pagkainitan ng taong bayan. Mga, yan po sa Indonesia, kita niyo naman po sa Nepal, ano? Nepal, Indonesia, malupit doon. So ito yung last question namin. Kung sakaling dito sa flood control issue, ano, kung sakaling halimbawa may mga patunayan dyan na talagang mga sangkot itong mga congressman na to, and at the same time kasi contractor daw yung mga yan, ano? Base dun sa binulgar ni Diskaya. Sa tingin nyo kaya, meron talagang makukulong dyan? Yung opinion nyo lang, merong makukulong. Hindi lang po natin alam kung sino, pero meron po. Pero meron ba kayong idea dun sa mga ano, o narinig dun sa mga binulgar na mga pangalan? Marami. Oo. Kung sakaling mapatunayan na yun talaga ay sila, totoo yun, yung binibintang sa kanila, inaakusa sa kanila, posible bang makulong sila talaga? Yes po. Okay. Last question ka na to, bro. Sige. Kung kayo po nalagay sa kanila, kunyari kayo mga bumatas, ano, o kaya kontrakto na na-involve sa kanya, ano po ang dapat mong gawin? Maghaharakiri ba kayo? Ibabalik yung pera o ano? Maghaharakiri ba yung ginagawa niya pa na nagpapadagdag ng buhay sa nila? Para sa akin po, mas mabuti po sana ibalik po nila yung pera ng taong bayan. Kasi po tayo po yung ano eh, tayo po yung nahihirapan eh sa mga pinagagawa po nila. So, para po sa akin, may possible po sana makulong na lang sila din sa balik nila yung pera ng taong bayan. Kung maunog kaya sa atin yung ngayon, kung nakagagawin sila sa ating video, ano sabihin mo sa mga yan, mga na-involve dyan? Mga na-involve po, para sa akin po, bago na po sila, tayo po ang nahihirapan. Kami mga estudyante po namumulat sa mga reality eh. Kulang yung mga rooms na ng mga estudyante, ano? Magbago na rin po kasi kayo. Lalo na po sa mga public, sa mga private din po. Kami po yung nahihirapan sa mga estudyante. Ayun nga sir, nakikita mo naman, ano, mga nag-hospital, makandara pa provide ng mga gastusin. Yes po. Hindi, tsaka yung mga tulugan, yung mga ano, yung mga facilities. Okay, sir, ma'am, sa inyong dalawa, thank you very much ha. Sige po, Ito po. ma'am sir ha. Para mapanood yung interview sa inyo, no? Na-store po namin itong dalawang mga Yung pong ano, bagsak mo nga sir, pampaswerte. ako meron kasi sticker, ano? Ito sila Swerte TV. Okay, thank you sir. Thank you. Okay, thank you. Ito magsalita, sir. Okay. Ito na mga kaibigan, ano? Ito, picture ko lang to. So, ano ba to? Sino ba yun? Bro. Ito na mga kaibigan, ano? Ang ganda po nung sinalita nung ano. Mga estudyante rin yata doon, bro. Ayun bro, mga estudyante oh. Sige, puntahan natin. At saka may music dito, ang lakas. Sorry bro. Ma'am, okay lang bang ma-interview kayo? Mapapanood ka sa aming YouTube channel. Simple lang po. Okay lang po. Basta ang inyong pamamasyal. Ma'am, unang-una, welcome sa Rodel's TV at okay, yung mga YouTuber po kami. Okay lang ma'am ha? Okay. Humihingi po kami ng permiso muna bago kami nagtatanong. Ma'am, unang-una, no, kayong tatlo po ang gaganda nyo. Ito po yung premyo unang-una na. Para makapag-subscribe yun sa channel ko, ano. Tapos itong kaibigan ko si La Suerte TV, ano. Wala siyang dalang speaker. Okay. Ito ma'am, ito po yung pinaka-question namin, ano. Kasalukuyan nangyayari ito dito sa atin, ano. Kami yung mga kawawang cowboy vlogs. Yung kabayo namin, iniwan namin doon. Kasi mababasa siya.
So nangangabayo po kami. Kawawang Cowboy Vlogs, La Suerte TV at saka si... Ito matalino. Ito po. Ito po. Pero Tagalog naman yung salita namin. Okay lang, ikaw uunahin mo yung tanong yun. Okay. Okay. Alin? Hindi, ito ma'am, ikaw na lang ma'am ganda. Bakit po ako? Hindi, simple lang naman yung tanong namin. Ito po kasi, yung pong nangyayari dito kasi sa atin, lalong-lalo na yung flood control project, di ba? Yung flood control ghost project, naririnig niyo yan, di ba? Tapos marami ng mga pangalan na binulgar dyan, ang mag-asawang Curly at saka Sara Diskaya. Ngayon, ito yung tanong namin, dyan sa mga pangit na nangyayari sa ngayon dito sa atin, sa administrasyon natin sa ngayon, bakit yung mga pangit na nangyayari niyan, laging ikinukunik nila doon sa nakaraang administrasyon? Ibig sabihin, ikinukunik nila doon sa Duterte. Ano yung opinion nyo dyan? Hindi, kahit hindi kabutante, yung opinion nyo lang. Pilipino kayo eh. Oo. Taxpayer kayo eh. Taxpayer kayo, nagbabayad kayo, may karapatan kayo magsalita. Pero, opinion lang yung kailangan mo. Based on opinion. Ha? Based on opinion lang. Based on opinion lang, oo. Ano nga po yun? Oo. Bakit yung pangit na nangyayari ngayon, lalong-lalo na yung mga malawakang korupsyon na yan, sa flood control ghost project, ay ikinukunik lagi ng administrasyon ngayon sa mga Duterte. Lalong-lalo na si Ma'am Claire Castro yung nakapagsalita ng sa media. Oo. Kasi nagkaroon ng ganito, kinunik na naman. Yung sabungero, kinunik din sa kanila. Bakit laging ganun, ikinukunik? Ano yung opinion mo, ma'am? Hindi ko nag-review. Hindi, opinion lang. Okay lang. Wala akong idea eh. I think depende naman yun sa tao. Depende sa tao. Ikaw, ma'am, ano po yung yung opinion mo? Depende sa perspective. Maliban sa pagkain ng masarap, ano pong tawag dyan? Kikiam? Wala kang masabi. Ito lang bro, tatanungin ko na lang sila. Sige. Alam naman natin, batid naman ng lahat ng Pilipino to. Sa atin ay talagang marami na corruption talagang naiid sa kanila. Ano po? Sa ibang bansa, di ba nakapalitan yung Indonesia, yung Nepal ngayon, maggulo-gulo talagang sumusunod pa yung mga bahay ng mga politikong kurap daw. Sa inyong opinion, ang Pilipinas ba pwedeng mangyari yan na talagang nagwala mo yung mga estudyante sa Indonesia, talagang yung mga leader doon, pinaghalibas nila, di ba? Pinagtatapo nila sa ilog, sinunog yung mga bahay ng mga kurap na politician. May posibilidad bang Pilipinas magaya sa mga yan? Sa Nepal at Indonesia? Nagwala na yung taong bayan doon. Siguro. Posible pong mangyari yun kasi po sa dami po na naghihirap na tao, yung po mga mahihirap lalong humihirap, tapos yung mayayaman lalong yumayaman. So posible po talagang mangyari. Yung mga nagwala. Dahil sa mga, dahil din po sa mga corruption na Politician. Opo. Oo. Hindi po sila, Kung yung mga politician na yan, anong sabihin mo yan, mga na-involve na yan? Anong sabihin mo dyan? Kung makakapanood tong video na to. sa mga na-involve po. Oo. Ano po, sabihin na lang po nila yung totoo para umalis po yung takbo ng ating bansa. Para po mas maging magaan, hindi po yung puro karap. Kayo bilang, di ba mga estudyante pa kayo, no? O working na, estudyante pa? Okay, ganito. Kayo, bilang mga estudyante, so kahit pa paano nagbabayad na rin kayo ng tax. Kasi pag bumili kayo, lahat yan may tax ngayon eh. Di ba? So, ibig sabihin, may karapatan talaga kayong magsalita. Kahit ipadaan lang natin sa opinion. Sa tingin nyo ba, yung nangyayaring korupsyon dito sa atin, tapos yung investigasyon sa Senado, na nagpalit ng liderato, sa tingin mo ba, pagka mayroong napatunayan talaga niya sa corrupt na isang congressman, may mapaparusahan kaya talaga dyan? May makukulong o wala? I think meron po. Meron. Kasi deserve naman yun. Deserve naman niya yun kasi syempre pera yan ng bayan. Okay. Ito, banggitin ko yung pangalan, Kasi doon sa hearing doon, binulgar ni Sara Diskaya at saka ni Curly Diskaya, mag-asawang big time contractor since 2016. Si Arjo Atayde, Marvin Rillo, Saldico, saka si Martin Romualdez. Sa tingin nyo ba, yung mga binanggit na yan, may katotohanan kaya yun? Na mga sangkot talaga yan? Wala po ako idea kung nanulit. Oo, pero sa tingin mo, yung opinion mo lang, wala kang idea. Wala po. Kasi sinabi ko na sa iyo yung mga binanggit nung mag-asawa. Ikaw, sa tingin mo? Ha? Hindi po ako nanonood ng balita. Hindi nga, kaya sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka nanonood, doon sa mga binanggit na yun, kasi sigurado ako kilala mo yun eh. Hindi ko lang po kasi di man ako. Okay. Ikaw, ma'am? Sa tingin mo?
Na ano po? Yung mga binanggit na pangalan ng mag-asawang Diskaya, si Marvin Rillo, si Arjo Atayde, Saldico, saka si Martin Romualdez, sangkot talaga yan sa malawakang korupsyon. I think, siguro po, kasi po hindi naman po sila masasakot kung hindi naman po, kung hindi naman totoo. Oo, tama bro, ano? So, kasi Kasi hindi naman po sila madadawit dyan kung wala pong nakakaalam sa kanilang mga ginagawa. Siguro po meron na po talagang nagsalita na makuntyapan nila kaya po sila nabanggit. Oo. Pero ang nagbanggit mismo, yun yung nagbigay ng pera sa kanila eh, ng 25% na ika nga eh na parang kickback. Oo. So sa bawat project daw, halimbawa ano, ako kontraktor, nagkaroon ako ng project ng 1 billion. Example lang yan ha. So bibigyan ko ang isang congressman para mapunta sa akin yung project ng 25%. So sa 1 billion, meron siyang 250 million. Imagine, walang kapagod-pagod, di ba? Meron siyang ganun. So sa tingin nyo ba dapat talaga maparusahan yan? Opo, dapat po talaga maparusahan sila. Okay. Kasi po, deserve po nila yun talaga. Yung mga ganun. Yung mga parusa. Oh. Deserve. Ikaw ate, okay lang? Maparusahan sila? Yes, deserve daw mga korap. Okay. Ikaw, Opo. okay lang? Okay lang. Masarap po ba yung kinakain mo? Yes! Sakot lang, ma'am. Maanghang? Okay. Ano kayo? Anong school? Ako po sa Makati Science. Parang ang layo, ikaw. Makati lang. Makati. Okay. Sa inyong tatlo, thank you very much ha. Kung Ha? kayo na-involve sa mga politiko, kung kayo mga politiko, at na-involve, kunyari kayo, si ganito, na-involve sa ganyan, anong gagawin nyo kaya? Kunyari, ikaw si ganito. Haharapin namin yung ano. Harapin. Sa harapin namin, tinurok namin. Tinurok na. Agad, sasabihin namin yung totoo. Kaya ano, pahaba ng pahaba yung proseso. Eh doon din naman po ang bagsak nun. Tingin mo, wala kayong naghaharakiri dyan, katulad sa Japan, kung napayan, naghaharakiri, yung Alam mo yung harakiri? Yung kinikitil nila ang buhay nila dahil sa kahihiyan. Ganon kasi ang ugali ng mga Hapon. tingin mo, Oh, ang mga Pilipino hindi. Taas noo pa yan ano. Parang wala eh, nakakapagpamama eh. Tiga sa mukha, parang goma. Nakakapal ang mukha eh. Aharap pa yan. Ayan, matigas. Nakakurot nga po sila eh. Oo. Kaya magpakamal, hindi nila gagawin yun. Balita ko, may shoutout daw kayo. Ang mga Oh, sige, shout out. special sama nyo. Wala po. Wala. Wala po sa social media eh. Okay, shout out. Shoutout na mga kapatid ko. Hoy, kayo ha, magbago na kayo. Ma'am, tingin po kayo. 1, 2. Ma'am, 1, 2. Say cheese. Isang waki. Sa mga politikong na-involve dyan at mga kontraktor. Oo, magsami na kayo. Anong sabihin nyo? Mami na po kayo para po hindi naghihirap ang bansang Pilipinas. Ayun, ikaw ate. Financing. Save lang po. Same lang. Hindi naman yung kapit Para wala nang swimming pool sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat po. Para hindi nagpapahal. Nabigyan ko na po kayo ng ng parang quality. Okay lang po ba picture tayo gagawin nating thumbnail. Ang ganda, mga taga-saan po kayo? Tondo po. 1, 2. 1, 2. Lahat po kayo nakatundo? Siya po pala niya po. Madalas kaming mag-vlog sa Tondo. Saan kayo sa Tondo talaga? Barona po. Ako po sa Barona. Sa Parola? Opo. Sa Palok po. Pero mga beauty nyo, pang Dasmariñas Spirits o Forza. Oh, hindi nga. Yung mga beauty talaga kayo. Okay. Kaya Manili, no? Ma'am, thank you very much ha. Sige po, ganda po sa inyo. Ma'am, matanong ko lang, original ba to? Opo. Pati yung nasa likod. Opo. Ang sakit niya na. X-ray po yan. Thank you ma'am, thank you. Okay. Diyan naman, ito ang ano. Thank you po. Ayun yung pagkila naman. Ayun na. Okay. Type mo lang sa YouTube. Punta ka ng YouTube then type. Kahit sa sa FB Reels, yun din yun. Thank you po, thank you. May... Ito na mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ma'am, okay lang bang ma-interview? Saglit lang po. One question. Ito na mga kaibigan, mga viewers. Ma'am, okay lang bang ma-interview? One question lang. Mapapanood po kayo sa aming YouTube channel. Ayaw niyo po.
Ma'am, okay lang ba ma-interview? One question lang. Dito bro, ayun bro, na motor dito. Bro, di tayo, akyat tayo. Kasi may music eh. Eto na po. Ito, pakita ko lang po mga kaibigan, mga viewers. So yung kung sitwasyon dito, hindi po kami tutuloy doon po, napakaraming tao. So inabot na po kami ng gabi ni La Suerte TV. And nagbablog din po kayo, ate? Okay. Okay lang ma'am, ma-interview. Mapapanood po kayo sa aming YouTube channel. Okay lang ma'am? Okay lang? Okay lang, sige na. Oo. Okay lang po, simple lang po yung question namin. Tungkol sa nangyayari sa atin ngayon. Ito po. Ma'am, ito po. Para mapanood mo. Kasi natutukan na kayo ng camera. Ito po. Ito po, kunin nyo. Subscribe kayo sa channel ko po. Oo. Sticker lang po yan. Ito ate, oh. Okay. Ma'am, ano pong binablog mo? Comment pa ako dun eh. Ano, comment ka sa? Sa mga ganyan po. Ah, bakit? Okay lang yun. Opinion lang kayo. Mga taxpayer tayo eh. Oh, ano pong page niyo, ma'am? Anong YouTube channel niyo? Andiyan lang po. Ano lang po sa Facebook lang. Facebook lang. Okay lang po 'yun. Oh, Regina Garcia po. Regina Garcia. So dito po sa content namin, no comment ka. Kahit isang question lang kasi totoong nangyayari ito eh. Pero ayaw niyo po magsalita. Okay, sige. Kung magko-comment ko kaya, anong comment mo? Ito na, ma'am. Mag-comment ka po ano? Tapos magko-comment din ako sa'yo, magsa-subscribe ako sa'yo. Ano po? Sige po. Wala kang comment. Wala silang comment. Walang comments. Okay. Thank you, mama. Thank you. Thank you po. Ay, wala na pala dyan, bro. Oo. Wala na. Doon marami po sa Hindi, makaka-copyright kasi kami may music eh. Mas mahigpit si YouTube eh. Ay, ito sa YouTube. Oo. YouTube, TikTok, FB Reels po. Hindi, kasamahan niya ano yan. Bilis lang po. Anak yan. FB Reels ka lang. Okay lang po yun. May yan din po yung pangalan ko sa sa Reels. Ayan po mga kaibigan ano. So, yan po yung sitwasyon dito. So, yan po siya. And pag pumunta kami doon, bro, pag pumunta tayo doon. Thank you mama, thank you. Saan? Oo nga, ano. Hindi yan mga copyright. Kasi ano naman yan eh. Hindi yan magbababad sa atin. Dito, wala na tayong may interview. Highway na pala to bro, eh, ano? Oo. Oo, highway. Kasi ano, pero bakit yung muna, dami tao dyan. Nilapitan na ba namin kayo? Okay lang. Mga estudyante, pwede kayo ma-interview? Simple lang sir, simple lang yung question namin. Yung kasalukuyan nangyayari dito sa atin. Okay lang. Kasi, kumbaga sa ano eh... Ghost project lang po ito. Sa Ghost Project lang. Okay lang po ba? Oo. Tatamitin ako dyan. Taramit ako sa gobyerno na yan. Sige. Yan, si sir. Diyan bro. Ito sir. Saan po lalabas yan yan? Anong channel po yan? Sa ano, mamaya bibigyan kita na. Ito, bigay ko na kaagad. Ito. Just type, go to YouTube then type my name. Ito sila Suerte TV. Okay, ito. Ito kasi, yung kasalukuyan nangyayari dito sa ating gobyerno ngayon, ano, yung flood control ghost project, ano. So, yan yung kasalukuyan nangyayari dito sa atin ngayon. So, sobra talaga ang binulgar dyan ng makasawang Sara at saka Carly Diskaya na mga sangkot na mga politician. Okay, unang-una na si Saldico, Martin Romualdez, Arjo Atayde at saka si Marvin Rillo ng Quezon City, ano. Ngayon, yung pinakatanong namin, ito ano, yung unang tanong namin, ito muna, bakit yung mga pangit na nangyayari dito sa atin, lalong-lalo na yung Ghost Project na yan, lagi ikinokonek nila sa mga Duterte? Ano yung opinion mo dyan? Sir? Hindi ko lang po alam talaga. Hindi po ako sure kung... Bakit ikinokonek nila? Kasi walang bukang bibig ang admin ngayon. Basta may mangyayaring hindi pangit, ikokonek yan. Kagaya nung sa Bungero, ikinonek din. Lahat ng hindi magandang nangyayari, ikinokonek lagi. Siguro kasi po, tawag dito, kumbaga, hindi pabor si Sara sa kanila. Kaya, Okay. So, parang ano lang yon, parang
yung ika nga reason na hindi naman sila sigurado. Yes po. Tsaka ano po, tawag dito, yung since diba si Sarah po is Dating sa admin ngayon. hindi po siyang nilabas about po dun sa budget po ng blood control. Sabi nga po niya, diba, si Romualdez daw po yung mayawak sa kanya isa. At saka sabi rin niya, dalawa lang yung humahawak ng po. budget natin. So baka yun po yung kaya sa kanya po sinisisi yung kumbaga parang Na bulgar. yes po na bulgar. Tapos kumbaga parang frame sa kanya sinisisi yung ano. Kasi siya ngayon nagkasalita po po. Okay, ito yung pangalawang question, bro. Banatang ko na Ito yung pangalawang question, palagay ko masasagot mo na ito Bakit kung kailan maraming binulgar si Sara at saka si Carly Diskaya na mga sangkot na mga congressman sa 25% na kickback pinangalanan na niya napakarami. Bakit biglang nagpalit ng liderato ang Senado? Si Escudero pinalta ni Soto, si Marcoleta ng Blue Ribbon Committee pinalta ni Ping Lacson. Ano yung opinion nyo dyan? Bakit biglang ganun? Kung kailan marami nang nababanggit, nabubulgar na mga pangalan na sangkot dyan sa malawakang korupsyon na yan? Baka po siguro mga kasali rin yung sila kay Cianes. Diba, Baka Baka po damay. Or alam mo, nakisali rin po sa okay. Ikaw? Biglaan din po kasi pagalis nila Biglaan. Hindi talagang pinaltan sila, inalis talaga sila. Nakakapagtaka kasi sa ibang mga nai-interview namin, kung kailan marami nang binubulgar, siyempre maaantala yan Di ba marami pang maibubulgar yan, ngayon matitigil yan. Di ba? Ano yung sa tingin nyo dyan? Inalis si Escudero, siya ang Senate President sa Senado. Pinalta ni Soto, hindi naman abogado si Escudero, abogado. Si Marcoleta, abogado rin, pinalta ng isang militar ni Lacson. So ano kaya mangyayari sa hearing? Matutuloy pa kaya yan o hindi na? Sa tingin mo, sir? Siguro matutuloy po yan pero hindi siya masyadong kasi since hindi naman po abogado yung iba na kumbaga wala sila masyadong alam. So sa tingin mo kaya may mabubulgar ka ba? May isasabi pang mga pangalan dyan na sangkot in the future? Sa mga susunod na hearing, sa tingin mo? Siguro meron pero hindi na po masyado kasi since napalitan na nga po yung iba. Tapos yung Marcoleta di ba hindi nagkapalit. Isa lang po yan. Ano? Isa lang yan. Bulok ng Justice System ng Pilipinas. Ayo. Ikaw, sir. Ito, may tanong pa si, Natatanong ko to, biglang mga estudyante, alam na po natin, talagang bilyones po ang mga nawawala sa ating gobyerno, Ghost project po, tinatawag nila, ang daming hearing po. Ang Pilipinas ngayon, alam ko, nag-number 2, number 1 sa corrupt. Yung mga ibang kalating nating bansa, Indonesia, itong Nepal, talaga nagwala na po. ang taong bayan. Pinagsusunog pa yung ibang mga bahay ng mga politikong korap doon na pinahapos na sila sa parang Yung iba tinatapon sa ilog, mga kurap ha. ano po sa pagwawala po ng mga tao yung tungkol sa korap. Ito ba yung Pilipinas sa tingin nyo? Sa tingin ko yung Pilipinas po bumubulis lang sila sa social media po Hindi nila ginagawa ng Sa aktual. actual po. Kumbaga tawag sa kanila tawag dito, social media warrior lang. Kasi hanggang doon lang po sila pong boses, hindi nila kayang umiyak. Kagaya po sa Nepal, di ba? Actual nila ginawa yun sa mga... Aktual talaga, oo. Sa mga kurap. Sa Indonesia, ganun din. Nagpapaano na hopefully sana matagumpay. Pero yung tingin nyo, itong Pilipinas kaya? Hindi ko po nila lahat, pero di ba yung iba kasi, more on social media lang sila lagat, pero hindi sila... Pero yung Pilipinas, hindi kaya matutulad doon, gagaya? Siguro kung... Magagaya po pero Magagaya. Kung may... Hindi violent, sa pangarap. naman po yung gagawin. Magagaya siguro pag mayroon na sila... Kumbaga sa dito sa atin kasi dinaan natin nun sa People Power 1, di ba? People Power 2. Sa tingin nyo kaya posibleng magkaroon ng PP3? Yes. Ha? Yes. Sa po na... Oo. Pag napuno na Ikaw, sir, sa tingin nyo? Okay. Mamamatay din tayo. Ayan. Weekend na lang po kasi lahat tayo mamamatay. Siguro, pag sila po sa atin lang. Sa kanila kasi hindi nila manadala yung kayamanan na yun. Umalis na sila sa Pilipinas, wala silang ambag dito. Ayan. Napahirap lang nila yung mga taong bayan. Kasi sabi po nila mayaman yung Pilipinas. Mayaman talaga. Lang talaga yung mga... Grabe, Okay, thank you sa inyo lahat, sir. Thank you. Thank you sa opinion. Sabi pagkatanong po, sir. Ma'am, nabigyan po ba kita nito? Ayan. Di ba po? Ito ang si sir, sabi niya. Delikadong makatulog tayo sa Indonesia. Parang nagawala ng mga tao po. Okay, sir. Thank you. Okay. Ayan po. Ito na po mga kaibigan, natapos na naman kami sa aming
Uncut Rapido Calle Survey, ano? And ito po, ulit, gumanda po ang panahon bigla. So yan po yung sitwasyon dito. Okay, halos lahat po ng na-interview namin ni La Suerte TV ay pawang mga estudyante. Okay po, thank you. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, dito po sa aming pangalawang video, napakinggan nyo po yung halos lahat ng aming interview. Karamihan po sa kanila yung mga estudyante at talagang nagsabi sila ng kanilang mga opinion, ano, dito sa nangyayari sa ating malawakang korupsyon dito sa Flood Control 2 Project, ano. At kayo na po ang bahalang mag-analisa dahil yan po mga estudyanteng yan, sila po yung talagang isa sa mga apektado ng nangyayaring malawakang korupsyon po dito sa ating bansa, ano. So, ikino-compare po namin, sinasabi namin sa aming interview kung posible bang mangyari ang Pinas sa Indonesia at saka sa Nepal. Pero sinasabi po nila iba po yung mga Pilipino. Idinadaan daw po yan dito sa social media warrior, ano. Pero wag na po nating hintayin na ganun talaga. Ika nga, Embroy, pasok po na. At ayan po, may mga yung isang estudyante na tanong ko, posibilidad po, ano, kaya po kayo mga nanong ko na dyan, bilang aming mga lingkod bayan, ano po, at niloklok kayo namin dyan sa Pesto, ay marami po tayong nakikita, ay itigil nyo na po yung mga ano yun. So, tama na, ayan, doon po kayo share at pakisubscribe na rin po. Ayan po, pangalawa, mga kaibigan, mga viewers, mga korakon, maraming salamat po sa suporta sa aming channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Ito para sa inyo, ayan o. Oh,